Mukhang merong malaking problema itong PBA sa ngayon. Dahil ayon dito sa mga lumalabas na reports, ay ito raw Terra Firma, siguro naman alam na ninyo, in-announce na officially na sila ay nag-disband na. Sinabihan na yung players, yung mga officials, yung utility personnel nila na mag-disband na. So naghahanap na sila ngayon ng employment sa iba't ibang mga koponan o sa iba-ibang mga liga, kabilang na dito sa MPBL. Official na yan. Ang problema ngayon ay yung dito sa lumabas na artikulo mula dito sa Spin PH o dito sa post ni Homer Sison, ay mukha daw baka hindi matuloy yung pagpasok ng Zamboanga Valientes dito sa PBA. Hindi pa naman nagbibigay ng dahilan kung ba't hindi ito matutuloy, pero mukhang ganyan daw ang mangyayari. So kung hindi matutuloy yung entry ng Zamboanga Valientes, paano mangyayari sa Terra Firma? Ngayong sinabihan na sila na na-disband na yung team at na nagkanya-kanya ng punta at iba't ibang mga sabihin na natin nagkanya-kanyang lakad na yung mga players at officials nito. So paano mangyayari ngayon dito sa PBA? Magkukulang sila ng mga team at ibig sabihin hindi matutuloy itong deal sa Zamboanga Valientes sa Terra Firma. Yan ngayon ang pinag-iisipang mabuti ng liga kung ano ang mabuting gawin sa ganyang klaseng sitwasyon. Kaya nga sabihin na natin na medyo magiging matindi yung pag-aaral na gagawin dito kung sakasakali. Alam din natin na itong Terra Firma ngayon ay isa doon sa mga teams talaga na gusto naman ng mga fans na mawala. Kaya marami ngang natuwa dito sa nasabing balita na bibili na raw ng Zamboanga Valientes. Pero kung hindi matutuloy ang pag-purchase ng Zamboanga, anong mangyayari dito sa Terra Firma? Pabalik pa kaya sila sa PBA? So medyo magulo yung sitwasyon ngayon dyan at yan ang pinag-aaralan mabuti ng PBA at ng Board of Governors. Ang isa pang balita ngayon na kumakanap dito sa social media ay baka daw itong San Miguel Beer ay i-trade na itong si Jeron Teng para makuha yung first round pick dito sa PBA. Depende na yan kung sa Terra Firma o sa Zamboanga Valientes, depende kung anong pagkasusunduan nila. Pero mukhang ganyan daw talaga ang plano nitong San Miguel at ang gagamitin na si Teng dahil medyo tumaas na yung trade value ng nasabing player. Alam natin na si Jeron Teng ay dating starter yan nung naglalaro sa Alaska at sa Converge. Pero dito sa San Miguel ay naging bench player na siya. Parte nga siya nung third team nila. Pero nabibigyan ng minuto dito sa finals dahil nagkaroon ng injury itong si Andreas Cahilig. Kaya nga ngayon mukhang ang mangyayari dito itong San Miguel pinag-aaralan mabuti kung ano ang pwede nilang gawin para maayos yung ganitong sitwasyon, yung kanilang lineup na nagkukulan ng big man. Kaya nga mukhang ititrade na nila itong si Jeron Teng para dito sa number 1 pick sa PBA draft. Kung sino kukunin ng San Miguel, depende na yan sa mapag-uusapan. Mukhang ang pinag-iinteresan daw ng San Miguel sa darating na draft ay center. Hindi pa natin alam kung si Quentin Brown ang kukunin nila o kung sino pa man. Pero maraming big men daw sasali dyan at mukhang yan talaga pinag-iinteresan ng SMB. Kung sakasakali na matuloy nga yan, maganda to para dito sa San Miguel. Dahil alam naman natin, yan talaga ang iniintay nila ngayon dahil si Mota Otua undersized yan sa center. Plus alam natin na medyo limited na yung contributions niya ngayon. Kaya magiging maganda to para sa San Miguel kung sakasakali na makuha nga nila itong si Jeyo Chu o si Brown o kung sino pa man. Ang importante kung SMB ay meron ka makuhang player talaga na magko-complement na dito sa laro ni Junmar Fajardo dahil yan na talaga ang kinakailangan ngayon nitong San Miguel habang tumatanda na si Junmar. Ang isa pang nangyari ngayon dito sa PBA ay ito raw TNT Tropang Giga gustong ma-acquire itong si Brandon Bates. Si Brandon Bates ang isa dito sa mga top players ngayon ng Meralco Bolts. 6'10 player yan na mahusay sa depensa pati na sa opensa. At parang yan daw ang hinahanap ngayon nitong si Coach Chot Reyes para ma-complement yung kanilang frontcourt. Alam natin nandiyan na si Kelly Williams, si Brandon Roser at si Poy Eram. Pero gusto pa raw ng isang backup center nitong si Coach Chot Reyes para masiguro na magiging ready sila para bantayan itong si Junmar Fajardo kung sakaling sila magharap sa finals. Wala namang garantiya na maaprubahan yung trade bago mag-finals. Posible nga na baka mangyari ang trade na to pagkatapos ng season. Pero ang maliwanag dito, ang gustong sabihin daw ng TNT Tropang Giga, ang gusto nilang ipakitang mensahe
na sila talaga ay magiging ready na pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. At gusto nila siguraduhin na magiging mas matindi yung kanilang lineup, lalo na at alam naman natin na magkakaroon ng tinatawag na patinding pagfo-focus itong TNT Tropang Giga para dito sa Grand Slam. At alam din natin na itong TNT gagawin ng lahat para masiguro na mag-iiba na sila ng proseso pagdating dito sa pagdagdag ng mga players. Gusto nila magiging mas madali at mas matindi yung kanilang lineup para talaga namang masiguro na magiging mas maganda yung kanilang takbo ngayon. At alam din natin na itong TNT Tropang Giga ngayon na isa doon sa mga teams talaga na naghahanda para masiguro na hindi sila mawawalan ng option pagdating dito sa pagsabihin na nating pagdetermina o pagpapalakas ng kanilang lineup. Kaya nga gusto nila makuha si Brandon Bates at hindi pa natin natitiyak kung sino yung magiging kapalit nito. Pero sigurado nagagawa sila ng paraan. At ang huli nating balita ngayon, ito raw Barangay Ginebra ay kukunin itong si RJ Abarientos sa Troy Rosario isasama dito sa Gilas Pool, pati na itong si Xavier Lucero. Sigurado na magiging magandang addition itong si Abarientos at si Rosario para dito sa ating Gilas Pool. Dahil alam natin yan talagang kinakailangan ngayon nitong line-up ng ating national team. Mahusay na point guard ito si Abarientos at meron siyang experience sa paglalaro sa International League. Kaya nga pwedeng-pwede ito dito sa Gilas. At itong si Troy Rosario naman, alam natin veterano na yan ng national team kaya pwedeng-pwede na masama talaga. Kaya sigurado magiging maganda resulta nito para sa Gilas Pilipinas kung sakasakali na ma-include ang dalawang yan. Pero bukod dito sa Gilas Pilipinas, syempre si Team Cone ay nagpe-prepare na para dito sa matinding Game 7 na mangyayari dahil alam naman natin lahat, yan talaga ang gusto ng Ginebra, matalo ito San Miguel para makaabante sa finals at makaharap ang TNT sa ikatlong pagkakataon ngayong season na to. If ever matuloy nga yan, magiging malakas talaga ang tsansa ng Ginebra na manalo ng kampyonato dahil wala si RHG dito sa TNT. Pero unang-una kinakailangan malampasan nilang San Miguel. Alam natin na magiging mabigat yung task na yan dahil syempre nandiyan si Junmar Fajardo at ang dami pang mga scorers nitong SMB. Pero kinakailangan talagang gawin ngayon ng TNT Tropang Giga o rather ng Barangay Ginebra ay mag-focus lamang dito sa game na yan at wag na muna nilang isipin itong duties nila sa Gilas. Dahil syempre, alam naman natin, focus muna mamaya sa Game 7. At alam din natin na si Coach Tim Cone, binabalansa yung dalawang yan. So, ibig sabihin, hindi naman nahahating attention niya. 100% focus siya sa dalawang bagay. Kaya kailangan talaga natin tignan kung paano ang gagawing adjustment ni Coach Tim Cone para manalo sila ngayon dito sa Game 7 dahil winner take all na talaga yan. Kaya yan ay masasabing kaabang-abang talaga. Binabati muna natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Katsakino Ducusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Dexter Domer, si Enju, si Anthony Alon, Michael D, Ireneo Salangsang at ang iba pa.